Hi guys, Assalamualaikum Bungaw. Magandang araw Bungaw. It's 9:30 in the morning. Dito ako sa may Barangay Pag-asa. Welcome back to the channel. Balik na naman tayo sa mga travel itinerary natin. So ngayong araw, papakita ko sa inyo kung paano magsakay ng lansa. Papunta tayo ng Sibuto. Actually may sasakyan naman papuntang Sibuto na mabilis siya. 1 hour lang. Bali 12 alis, mga 1 PM darating ka. 1 hour lang talaga yung travel, or 11:30 or 1:30, ganun, depende sa alon. So ngayon, marami na akong vlog na ganun, yung papuntang Sibuto. Yung sasakyan natin is Waikiki at saka Wita-Wita. Ngayon, lansa na naman yung sasakyan natin. So mas mura to. Yung Waikiki 800 yung bayad, itong lansa is 300 pesos lang. Tapos magbaon ka ng pagkain kasi nga alis yung lansa is 12 darating alas 3 at or 3:30 ng hapon. So ganun yung system guys, matagal. So kung gusto mo ng chill na ride, yung gusto mong experience talaga yung dagat, dito ka sa lansa magsakay. So itong tricycle, 50 pesos yung pamasahe. Actually 30 pesos lang naman yung pamasahe, pero ako minsan pag papuntang port is 50 yung binibigay ko. Dito sa hindi masyadong mahal yung dito. 30 pesos yung 25-30 yung dito yung tricycle. Hindi katulad sa Sulu, 50 pesos. Ang Buanga 70-100. Dito mas makales-less dito. So first mong gagawin is punta ka ng Chinese Pier. Ito wala tong cut guys. Ituturo ko sa inyo kung saan papunta yung Chinese Pier. Ito yung downtown ng Bungaw. Tricycle ka. Actually pwede naman malakad. Tapos bili ka na ng pagkain. Yung mga lansa pala dito guys, alis 11:30. So dapat mga 10:30 nandun ka na kasi maraming tao. Kung pwede nga 9 ka pupunta sa Chinese Pier para meron kang maupuan. Kasi yung lansa, alam mo na yung lansa is talaga siya, very crowded siya. Very talaga maraming tao. Pero pag timing ka, walang masyadong passenger. Pero hindi talaga mangyari na walang passenger. Always yan punuan yung lansa. Kaya bili ka na ng pagkain, 9, punta ka na doon sa lansa at saka mag-antay. So 300 pesos lang yung pamasahe guys. Papunta to ng Sibuto. Meron ding lansa na papuntang Sitangkay, meron ding barko. Ngayong araw pala is wala palang travel pag Friday. Pag Friday walang travel yung sinasabi kong Pascrap, yung Wita-Wita at saka Waikiki. Pag Friday walang travel guys. Ito yung pahinga nila. So lansa lang talaga yung masakyan mo dito. No choice ka kundi sasama ka sa lansa. Pero may mga cases guys na may special travel, pero hindi masyado. May mga emergency siguro may travel yung Waikiki. Ito lang sa lansa guys. Na-enjoy ko naman, pero nakaka-stress pag always maglalansa. Gusto ko yung mga 1 hour lang papuntang Sibuto, tapos pabalik 1 hour lang din. Ito kasing lansa is pang pang matagalan kung marami kang karga na gamit, kasi nga doon sa Waikiki at saka yung sa mga Pascrap, sinasabi ko may limit yung baggage. Dito sa lansa, kahit anong ikarga mo, ikakarga nila, at saka mura yung pamasahe. Yun na nga lang, matagal, at saka dito ka na mag-lands. Doon sa Waikiki walang problema kasi magdating ka diretso 1:30, nandun ka na sa Sibuto or Sitangkay alas 2 ng magkatabi lang tong Sibuto at saka Sitangkay pag i-search mo sa mapa guys. So yan guys, dito na tayo sa guys, sa Zambatan. Maglansa tayo. Kami pasmura. Tawag kasi kanina. Tawag kanina. Ito naman tayo kasi dito yung kasama. Bungaw. Paligid ng Bungaw. Very calm. Peaceful. Saan na? Saan na? Lumina kita sa pagkaon. Pang lunch. Oh, mag-train.
ano tayo guys, pa port ng Lancia. Meron tayo mga previous vlog pero hindi na tayo nakapaglansa simula nung meron ng Tawita. Ito yung sa looban ng looban ng Chinese Pier. Maraming paninda, bumibili. Yan. Mahirap guys, dami kong dala. Yan. Ito yung paligid. Walking tour na natin to eh. Yan. Ito yung daanan. Yan cut natin guys para alam nyo. Dami ng tao. Then, tao kasi guys. Taob. Guys, dito si Monol, si Boto, si Tangkay. Sabi bye. Ito yung mga Lancia. Walang Wita Sophia ngayon kasi guys. Hanapin muna natin yung si Boto. Go. Si Boto. Boss, berapa kain si Boto? Poblasyon? Yan si Boto. Ayaw mo niyon? Landubanak pa rin yan. Poblasyon? Landubanak niyon? Landubanak man. Right, kamu kasubo natin. Kan si Pangko. Ano yung Lance? Yan noon. Si Boto. Poblasyon? Di na din. Di na. Hirap ng daan kanina guys. Ano yung si Boto? Boto proper. Taas na kita. Ipo na. Para na space. So ayan guys, dito na ako sa taas, dito na kami. So bali ito yung system guys, parang bahay siya. So bili ka ng mga pagkain. Masarap magkain-kain sa ewan ko bakit masarap magkain-kain sa taas ng Lancia. Sa tuwing magta-travel ako Lancia, yung pangmatagalan 3 or 4 to 5 hours, masarap magkain-kain ng mga fruits or chicheria or ano mga basta masarap yung feelings guys, yung feeling probinsya na probinsya, meron kang galing kang abroad abroad sa Bungaw, tapos punta ng Sibuto. So yan yung paligid guys, marami na tayong vlog dito sa sa Chinese Pier. Ito yung mga daungan ng mga Lancia. So yan, ito pala na travel namin guys is na delay kami. Marami ding nagbebenta rito ng mga guys, mga orasan, mga relo, mga kahit ano-ano na headset, charger, marami dito guys. Kahit electric fan, meron dito nagtitinda guys. Marami. So itong travel pala namin guys is nabutan kami ng 2:00 na ng hapon umalis. Pero kadalasan yung Lancia alis yan 11:30 or 12. Pero na-delay kami, 2:00 na kami. Inabot kami ng hapon na dumating, mga 6 kasi nga
alas 2 na umalis kasi na-delay yung ano yung meron pa kasing pinuntahan yung ano may-ari ng lansa nito. Inantay pa nila na siyempre may-ari ng lansa yun eh. So yan guys, nagbaon na kami, nag-lunch na rin ako. Dito ako sa may ano sa may captain banda kasi grabe yung sikip doon sa loob. Pwede naman pumasok dito sa may driver, sa may captain. So ayan, pwede ka magbaon. Pwede ka rin magbili, meron kang 100 pesos, makakain ka na dito ng ano fried chicken at saka pansit or ano-ano naman na gusto mo na pagkain. Marami dito sa Bungaw guys, may isda, may pansit, marami akong vlog. So kakain muna kasi alas 12 na. Masarap din kumain guys pag labang lumalarga yung ano yung lansa. Pero ito nainis kami dito kasi nga sobrang tagal, alas 2 na ng ano, pero ganun talaga yung system dito guys, merong delay at saka meron ding early. So yan guys, alhamdulillah paalis na kami ng Bungaw. Yan yung Bungaw, yung sentro ng Bungaw. Sana sa susunod na mga generation yung itong Chinese Pier sana mabigyang pansin nila, parang ayusin nila yung ano ba, lagyan ng mga bridge ganyan, or ayusin nila yung ano yung pag-organize sa mga lansa, pag-organize sa mga bahay. Maganda guys, maganda talaga yung ano Bungaw, yung ano ng Bungaw kung maayos yung ano. Tapos maganda ding gawin ng government is yung katulad ng mga maglibor ng mga samal, gadjian na lang sila, sweldohan na lang sila bulan-bulan, magpulot ng mga basura, sila yung mag-maintain ng cleanliness. Maganda yung ganun, free sila ng meal, tapos maglilinis lang yung trabaho nila para at least meron silang trabaho kaysa maglibor. Pwede naman sila maglibor pero hindi yan magsustento sa kanila. Mas maganda yung government makaisip sila na para luminis yung ano yung Bungaw, yung mga samal na kasi walang trabaho sila, pwede nilang sahuran na lang araw-araw at saka i-free yung pagkain. Afternoon part ng government siya. Bali ano lang siya ba, parang tagalinis siya, utilities, anong tawag dyan, basta tagalinis siya sa buong Bungaw. Meron sa fort, meron sa municipal, para yung mga basura at saka ma-maintain yung cleanliness ng isang lugar. Maganda talaga yung Bungaw, yung ano guys, kung ano lang organize yung mga lansa, organize yung mga basta organize yung mga paninda doon, malinis, merong tagalinis. Kasi pag walang maglilinis, tapon lang ng tapon, parang marumi yung ano, yung dagat. So depende naman sa government. Sana sa susunod na mga generation, maisipan ng government na ganun na system. Maganda yung ganun na tulungan, makatulong pa sila, may sahod pa yung mga samal, yung tinatawag na badyaw, matulungan pa sila, lininis pa yung isang lugar. Ganun yung maganda na gawin guys, yung system. Meron silang pangkabuhayan. Katulad sa Davao, merong binibili yung basura nila. So kung may apply yun dito, kahit hindi nila binibili, budgetan lang ng government para maglinis. Maganda yun. So yan guys, dito na kami sa Sibuto banda. Sobrang tagal, alas 5 na to ng hapon. Hindi ko na na-i-vlog kasi nga parang inaantok ako sa sobrang tagal. So dito sa taas ng lansa, pwede ka mag-ikot-ikot dito, mag-video, katulad ng ganyan. Daming tao guys, punuan yan guys. 300 lang yung pamasahe. Kahit magdala ka dito ng maraming dadalhin mo, magkumpra ka sa ano sa Bungaw. Kaya maraming naglalansa guys kasi may mga anak sila. Kasi nga mahal yung pamasahe doon sa ano, sa mabilis na ano, yung fast crop, 800 yung pamasahe doon. Dito marami kang anak, na dito talaga yung iba kasi pamilya-pamilya sila mag-alis sa mga lugar tapos uwi kinabukasan. Ganun yung system dito guys. So ayan guys, nang dati is naka-fast crop tayo, ngayon sobrang hina talaga yung takbo guys, believe me. Pero kaka-enjoy naman kahit papaano. Tinry ko na lang kasi no choice ako. Suppose magsasakay ako doon sa ano sa fast crop, kaso Friday pa lang ngayon, walang schedule, kaya no choice ako dito. So ito lang yung ma-share ko na travel itinerary guys. So sa mga nagbabalak pumunta ng Sibuto, dapat meron din kayo mga kakilala dito or mag-coordinate kayo sa local ng Bungaw para pwede kayong matulog dito. Yung Sibuto is parang normal ano lang siya, normal na bayan. Yung harapan niya, yung katabi niya is Sitangkay. Mabangka lang, may magpasahe ka lang ng 50 or 100, Sitangkay ka na. So kung pupunta ka ng Sitangkay, daanan mo na rin yung Sibuto. Maganda din dito guys sa Sibuto. Napaka peaceful yung lugar na to, Sibuto, Sitangkay. Dito halos lahat sa Tawi-Tawi napaka peaceful na lugar. Kung hanap mo lang is stress free, dito ka na. Walang mga hindi mo makikita sa mga tao. Doon may mga stress sa problema sa utang, pero napaka presko talaga dito guys yung feelings mo pag dito ka sa isla ng Tawi-Tawi. So ayun lang guys yung mai-share ko sa inyo. Sana magbalik yung mga support ko dito.
Kasi nga tagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog. Ngayon, sisikapin ko na mag-vlog kasi nga sobrang busy ko na sa trabaho at saka nagkaroon din ako ng problema guys. Pasensya rin kasi malaking problema yung nagkaroon ako ng malaking problema. Isang buwan halos ngayon hindi pa na-resolve. Pero still, continue pa rin tayo dito sa pagbablog kasi nga ito yung habit ko na nakasanayan at saka namimiss ko rin mag-travel na binablog, sinishare ko sa inyo. So I hope na masupport nyo yung channel ko kahit sa pag-subscribe lang at saka pagkita ng mga videos ko. So yan guys, enjoy na. Dito na kami sa Sibuto. So sa next natin, abangan natin baka mag-jogging tour tayo dito sa Sibuto. At saka sa Sitangkay, magbalik tayo, Simunol. Kukumpletin ko yung mga jogging tour dito kasi tapos na tayo sa Panglima Sugala, sa Bungaw, so Simunol, Tandubas, Tabawan. Mag-jogging tour tayo lahat para makita nyo morning kung ano yung meron sa morning. Maganda yun, jogging tour, exercise. Araw-araw ako nagja-jogging tour guys pero hindi ko binibideo yung iba kasi nga tapos ko na jogging tour yung Panglima, Bungaw, wala magbalik-balik ako. Pero araw-araw ako nagja-jogging guys para for healthy healthy living tayo. So yan guys. Thanks for watching. Likes and subscribe. Salamat guys. Ito na sa lubid na ni. Mulai sa lubid na mulai. Bayo ko na sa lubid ni. Ano, patuloy. Tao lubid mo na siya. Yan na. Yan na. Let's go.